So hello guys, magandang buhay. So sa video na to, pag-uusapan natin ngayon kung bakit minsan yung padala natin pera sa STCP is nilalagay nila on hold, okay? Kamakailan lang may nag-message sa akin dun sa isa kong tutorial na nag-message sila kung bakit yung pera nilang padala sa Pilipinas gamit ang STCP is naka-on hold. So kaya naman ang dahil dyan, kailangan natin gumawa at i-discuss kung bakit nilalagay ng STCP on hold yung pera natin padala. So una guys, nilalagay ni STCP yung pera nating padala on hold for security reasons, okay? Kung sa tingin ni STCP na yung padala natin suspicious, okay? Paano at kailan naging suspicious yung padala? Okay, ganito yan guys. Pag nagpadala tayo ng malaking amount o large amount doon sa new recipient, okay? So ibig sabihin sa new recipient guys, bagong enrolled natin na recipient o magre-receive ng pera, okay? So kung nagpadala tayo ng large amount of money to the new recipient, ilalagay ni STCP ang pera nating padala on hold para i-verify niya yung identity ng recipient. Okay? So, ang tanging gagawin lang natin guys is maghintay until ma-carried out ni STCP yung verification process na gagawin na para doon sa recipient identity. And, subukan din nating alamin o i-check yung STCP account natin if verified. Pag hindi naman, i-verify natin guys para sure. Okay? So, second guys, inilalagay ni STCP yung pera natin padala on hold for compliance reason. Okay? Lalo na pag nagpadala tayo ng pera doon sa mga bansang subject for sanctions. So, ano yung ibig sabihin nito? So, ito tungkol doon sa STCP o ng third party obligation para doon sa compliance nila sa obligation under applicable anti-money laundering legislation. So, ang tanging gagawin na natin is maghintay until ma-carried out nila yung process, or kung ang STC prompt us na kailangan nating mag-provide ng documentation to show na ang transaction natin is legitimate. So kung ano man yung hingin nilang documents, kung meron tayong may i-provide lang natin guys, okay? Ang third reason guys, kaya inilalagay ni STCP yung pera nating padala on hold for technical issue. So kung nagkakaroon ng problema ang STCP, yung system nila ay problema, ilalagay nila temporary yung pera natin on hold until ma-fix nila yung issue. So usually guys, pag ganitong problema, ino-notify tayo ni STCP. So ang tanging gagawin lang natin dito guys is maghintay until ma-fix nila yung issue. So don't worry, rest assured na hindi naman ito magtatagal kasi madali naman silang mag-fix ng problem nila sa system, okay? So kung duda pa rin tayo guys at hindi tayo makahintay, pwede nating i-contact yung customer support nila. So ang tanging gagawin lang natin, i-press natin yung tatlong dot on the right down corner ng STCP account natin. May tatlong dot doon. I-tap na natin at i-tap natin yung help and support. Okay? So, mayroon tayong apat na paraan paano sila mag-reach. So, una, pwede kang mag-create ng ticket. I-tap mo lang yung create ng ticket at doon mo sasabihin ang problema mo. Then second, pwede mo silang i-chat. So, i-tap mo lang yung chat with us. Then, after mo mag-type guys, automatic may magre-reply sa'yo na agent. Okay? So, wag kayong mag-alala guys. The agent is very kind. Gagawin nila ang lahat na ma-solve yung problema mo at mabigyan ka na information tungkol sa problema mo. Then, na pangatlo guys, pwede mo silang mag-contact sa 800-118-0008. Okay? So, pagda-dial mo yan, hintayin mo lang until i-receive ng agent yung phone at doon mo sasabihin na yung problema mo. At pang-apat guys, pwede mo silang mag-contact through website at www.stc.com.sa. Guys, sana guys may natutunan kayo at sana naliwanagan kayo kung paano at bakit nagkakaroon ng problema yung padala natin sa STCP, kung bakit naka-on hold. Okay? For more info and more tutorial, please like and subscribe. Thank you guys!